dahil masusukol na sila at magigisa sa sariling mantika kapag umamin pa sa ikalawang pagkakataon ng Senado. O di kaya'y tila pilit na pinagtatakpan ang baho ng mga politikong may kinalaman sa pagkaaresto sa dating Pangulo. Yan. Narito at panoorin ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kung saan dismayado ng tila umiwas na at tila deadmahin ng ilang mga taong involved di umano sa pagkaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Marami din bagong informasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng aming gobyerno. Kayo ng research, po? Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yun sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? PhilHealth kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Gayunman nilinaw ni Recto Kung na nag-uutos na nga na ibalik, hindi mo pa, di ba ilang buwan na, ilang linggo na yung pinag-uutos na ibalik nyo? Ha? Handa sila ibalik kung pinag-uutos. Inutos na nga eh. Saka hindi ho pwede yun. Dahil booking kayo, isasoli nyo na lang. Dapat dito sa mga ito, kasuhan din talaga eh. ang pagbabalik ng pondo ay maaring makaapekto sa deficit target ng bansa kung gagawin ngayong taon. Suwestyon ng kalihim, maaring isama ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth sa National Expenditure Program para sa taong 2026. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe! Puro fake news na lang ho. Alam nyo, meron hong balita, meron hong nagbulgar. Yung mga inaresto sa Qatar, hindi naman po sa pagrarally. Anak kayo ng bugi. Sino ba yung nagbalita nun at pinalandakan pa sa buong Pilipinas na kaya daw inaresto ay dahil sa nagrarally? Mga sinungaling! Para lang nga patahimikin nyo yung mga nagrarally, gagawa kayo ng kwento. Mga ang gagaling nyo magmanipula, no? Pero hindi ho, uubra. Nabulgar na ho ng isang kaibigan, kaya naman pala daw sila inaresto, expire na ang kanilang ikama o yung ID. Pahiya kayo ngayon. Mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Pinalalandakan nila na kaya daw inaresto ay dahil gumawa daw ng ingay sa Qatar. Nagtipon-tipon, bawal daw sa Qatar. Bawal naman po talaga ang pagtitipon at magsasagawa ka ng rally. Hindi naman po doon pala yun. Chismis lang at pinakalat ng mga bulagir at mga, alam nyo na kung sino mga bayaran. Eto. Matapos mautal sa Senado, hire at mula, at iba pa hindi dadalo ng hearing. Bakit hindi dadalo? Pero ang balita natin dito, kahit hindi man sila dumalo, o dumalo man sila, itutuloy pa rin yung hearing na ito. Pero ito yung balita dito, titingnan natin at bibigyan natin ng reaction. Pero isang like, isang share, samahan mo subscribe, i-bell all nyo para meron kayo notification matatanggap. Ito na, ipasok mo. Mga takot o sadyang may mga itinatago? Ganito ang naging reaksyon ng taong bayan sa naging breaking news ngayong araw, kung saan kinumpirma ng senador na si Amy Marcos na hindi na dadalo ang executive personnel na pinapatawag ng Senado ukol sa aligasyon ng iligal na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte noong March 11, 2025 at iligal na diniretso sa ICC sa The Netherlands. Ito ang kinumpirma ng Senate Committee on Foreign Relations Chairwoman Senadora Amy Marcos na sa bisa raw ng ilang mga letter na natanggap nito mula sa palasyo ng Malacanang.
Hindi na raw dadalo sa nasabing ikalawang hearing ng Senado ang mga taong involved at itinuturong may kinalaman sa pagkaaresto sa dating Pangulo. Kabilang sa mga nasabing pulis na hindi dadalo ay ang hepe ng Philippine National Police na si Romel Marbil. Bakit? Anong problem? Sukol na ba? Oo. Nalaman na ba ng taong bayan? Ha? Kaya masyado kayong anak ng bugi naman, no? Ang tuloy natin. DILG Secretary na si John Vic Remulla na matatandaang hindi nakalusot kay Senator Amy ang kanyang mga dahilan na tila nagturo raw ito ng mga taong pinagplanuhan ang di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo, ngunit tila idinanay ito kahit siya mismo ang nagsabi sa isang viral video. Maging ang kalihim ng Department of Justice at kapatid ni John Vic na si Boying Remulla kung saan nasupalpal rin ang senadora. Totoo naman eh. Nagkautal-utal nga itong nangingitim na ito. Utal-utal na siya nung pinagtatanong siya. Hindi na kayang ilusot eh. Sa pangalawang hearing, bakit hindi mo kayang umatin? Ikaw nga, ikaw. Bakit nagbago ang kulay mo? Dati ang ganda-ganda ng kulay mo, mapusyaw-pusyaw. Ngayon, itim na. Bakit? Isipin mo na lang, bakit hindi ka dalalo? Meron bang tinatago? Ganun ba yung kasimple, ha? Tuloy! Ang tila katwiran ng legal raw ang pagkaaresto sa dating Pangulo at individual naman raw ang kaso, kaya tinutugis ang former president. Maging ang kontrobersyal na CIDG chief na si Nicolas Torre III na kamakailan lamang sa unang pagkakataon ng Senado na magkaroon ng hearing patungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Tila tinawag ni Senator Amy na walang alam dahil hindi raw nito alam ang kanyang sinasabi o legal naman raw ba ang kanyang ginawa nang lumaon tila hindi na raw makasagot at nagkanda utal-utal pa. Ayon mismo sa Committee Chairman ng Foreign Relations ng Senado, nakatanggap raw si Senator Amy Marcos ng sulat mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin at nakasaad na hindi nahaharap ang mga ito sa pagdinig kung saan kabilang sa dahilan ng hindi pagdaloy ang paggiit ng executive privilege at subjudice rule dahil may nakabinbing kaso na raw sa Korte Suprema. Kinatwiran pa ni Bersamin sa nasabing liham na dumalo at nasagot naman raw ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong tungkol sa pagkaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, sapat na raw itong basihan para hindi na raw dumalo ang mga taong involved at tinuturong di umano'y marahil may kinalaman sa alleged illegal arrest kay former President Rodrigo Duterte. Dito kasi may pinagtatakpan sila eh. Bakit pagdating sa mga hearing ni BP Sara sa mga vlogger, hindi sapat yung isa? Bakit sumusobra pa sa 5? Bakit ito sabi sapat na raw? Sinasabi ng babae, yung tagapagsalita, yung under, sapat na raw, nakapagsalitaan na raw, okay na raw yun. Hoy! Under, isipin mo, nagpatawag kayo ng hearing kay BP Sara ilang beses. Kinukulit nyo. Umaten si BP Sara, kinukulit nyo pa rin. Oo. Ngayon, ito, nagpapatawag ng pangalawang hearing, hindi sisipot? Bakit? Buko-buko na ba? Ito lang. Oo, meron na pa ba kayo nabalitaan? Kay Karma? Diba? Wala na kayo nabalitaan kay Karma. Ginawa nilang daan si Karma para maipit si Tatay Digong. Ngayon, kaya nyo bang hulihin si Karma? Wala na si Karma, nasa US na. Ginipit nila si Karma. Ginawa ng kwento. Ito sasabihin mo. Swerte ni Karma. Nasa Amerika na ngayon. Hindi ko lang alam kung may asylum na o granted na asylum. Di ba? Meron pa ba kayong balita kay Karma? Wala na. Pag hinimay-himay nyo ang mga pangyayari, isipin nyo diniin si Tatay Digong patungkol doon sa mga inaakuso sa kanya. Dahil gigipitin dito hindi umabante. Yung kaso na baliwala. Na-dismiss. Gumawa na naman sila ng paraan
pina-aresto, ha? Kahit walang jurisdiction dito ang Sisi at ayaw na nga rin ng Interpol, meron mga nag-hood. Meron nagkalulu. Sino-sino ba ito? Kilala nyo ba? O ngayon, pinapatawag kayo sa pangalawang pagkakataon para malaman kung ano yung totoo sa totoo. Ayaw nyo dumalo. Bakit? Kasi nga, totoo, nalaman ng taong bayan yung mga kabantutan nyo. Baka mas lalo magturuan kayo dyan. Yung isa, sinabi hindi raw siya kasama sa pagplano. Yung isa, dinidiin yung 4. Sino ba talaga nagplano? Di ba? Yung mga taong bayan nagtatanong, ha? Baka umatin uli ng birthday. Oo, baka natakot. Kasi pag umatin ng birthday, madami. Hindi lang Pilipinas, pati ibang bansa umatin ng birthday. Baka doon sila natakot. Tuloy. Mayado ang senadora na sa halip raw patunayan ng pamahalaan na wala silang kinalaman sa mga alegasyon ukol sa pagkakaaresto sa dating Pangulo, tila mas nagsususpetsa raw ang maraming Pilipino. Batay sa naging komento ng maraming netizen, isa o dalawa lamang raw ang dahilan kung bakit hindi dadalo ang mga taong involved di umano sa pagkaaresto kay Pangulong Duterte. Una, marahil masusukol na sila at magigisa sa sariling mantika kapag umamin pa sa ikalawang pagkakataon ng Senado. O di kaya'y tila pilit na pinagtatakpan ang baho ng mga politikong may kinalaman sa pagkaaresto sa dating Pangulo. Yan. Narito at panoorin ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kung saan dismayado ng tila umiwas na at tila deadmahin ng ilang mga taong involved di umano sa pagkaaresto kay former President Rodrigo Duterte ang ikalawang Senate hearing kung saan dito'y mapapatunayan kung legal o illegal daw ba ang naging hakbang ng pamahalaan. Say ng maraming netizen, hindi raw nila makakalimutan ang pagkautal-utal ni General Torre nang gisahin siya ng presidential sister na si Amy Marcos. Narito't panoorin ang full video. Yes, I received a letter last night from ES Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos, marami din bagong informasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ang aming gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Sabi naman ng Presidente na hindi daw hihintuin, pero liwanag ng sulat. May binigay ba silang dahilan o tingin nyo na dahilan kung ba't sila pupunta? Wala, ganun pa rin. Executive privilege at sub-judice. Alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan. Alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Kaya nagulat naman ako. Kaya, sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila. Kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman. At mas maganda yung nagkakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Totoo. Totoo yan, may tinatago talaga. Halata naman. Oo. Miss Amy, halata naman sila. Pero sasabihin natin na prangkahan na po ito. Hindi porkit nakikita ka namin na ganyan, makukuha mo na kagad ang suporta. Ako, aminin ko, hindi ako susuporta sa inyo. Hindi ko kayo iboboto. Yung 10 lang ho ang in-endorso ni Tatay Digo. Doon lang po ako nakapokus. Ewan ko sa mga kasamahan ko dito, sa mga subscriber ko. Kayo ho ba, survey?
Oo, sa gantuhong pangyayari at iniimbestigahan ni Miss Amy ay yung nangyaring pag-aresto kay Tatay Digong kung tama ba o mali. Oo. Eh kayo ho ba ay nai-impress mga kasama? Okay, survey tayo. Iwaboto ho nyo ba? Ay type nyo sa comment section. Ako hindi ho talaga. Oo, tuloy. At mas maganda, sabihin natin dito, aminin natin dito na matapos gibitin ng ama, VP Sara nagpasalamat pa. Ay bakit? Eh nagpasalamat talaga nga, nalaman ng taong bayan ang totoong kulay. ng mga nakaupo ngayon. Yan. Kayo ho ba ay sang-ayon sa pagpapasalamat? Dahil baka sa susunod, wala na humakaupo na ang apelido ay Koy Mako. Hindi na ho mauulit sa history na magkaroon pa ng Koy Mako. Alam niyo ba yung tinutukoy ko? Wala na ho. Finish na. Last na ito. Pinagbigyan na kayo para mabawi niyo yung pangalan niyo. Ano pang ginawa niyo? Tinaydor niyo yung mga taong tumulong sa inyo. Tinaydor niyo yung presidente na nagbigay buhay, na nagbigay sigla uli sa pangalan niyo. Tapos ito pa. Gagawan nyo ng kwento, mga Duterte, para kayo mamayani, para gumanda pangalan nyo. Nako! Alam naman namin na talagang ginamit nyo lang talaga, mga Duterte. Ginamit nyo ng ginamit hanggang sa sirain nyo ang mga pangalan. Sorry ha. Sorry ho. Hindi na kayo makakaisa muli. Finish na. Ito, mas maganda, VP Sara, ikaw na magsabi. Weird mang pakinggan, ngunit kailangan kong pasalamatan si Bongbong Marcos na nang dahil sa panggigipit ng gobyerno nito, nagkasundo at nagkapatawaran kami ng dating Pangulo. Ito ang diretsang pag-amin ni Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview live sa The Hague, Netherlands, kung saan tila walang paligoy-ligoy na pinasalamatan nito si Pangulong Bongbong Marcos na nang dahil sa tila hindi tamang pag-aresto sa kanyang ama at walang pakundangang isinuko sa banyaga ang isang Pilipino at dating Pangulo ng bansa, tila mas tumatag raw ang kanilang pamilya. Sa nasabing interview, ibinahagi ni VP Sara na hindi naman raw lingid sa kalaman ng tao na mayroong alitan o hindi maayos ang relasyon nilang mag-ama. Ngunit nang dahil sa panggigipit ni Pangulong Bongbong Marcos na maging ng gobyerno nito, tila nagkapatawaran sila at mas inintindi ang isa't isa. Ibinagahagi rin ni VP Sara na nagkaroon na sila ng relasyon ng nakababata nitong kapatid na si Kitty Duterte, ang anak ng common law wife ni former President Rodrigo Duterte kay Hanilet Abasenia. Ayon mismo sa Vice Presidente, kung inaakala raw ng mga nasa gobyerno na masisira ang kanilang pamilya nang dahil sa panggigipit sa kanilang ama, dito raw siya nagkakamali. Yan. Ironic man raw tingnan o pakinggan. Ngunit nang dahil sa panggigipit ng gobyerno, nagkasundo at nagkapataruan sila ng dating Pangulo. Di ba? Narito at panoorin ang buong pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan sa hindi inaasahang pagkakataon, pinasalamatan ito si Pangulong Bongbong Marcos at inamin ng dahil sa panggigipit ng gobyerno, tila nagkaayos sila ng kanyang ama na dating Pangulo. Narito at panoorin ang full video. I'm happy. I think I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. Growing up, wala akong ganun, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because
there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. And now I have this every day with him, talking about life, talking about family. And for that, I feel like I am blessed. Bless. Yeah. Ah, 'di ba? Totoo naman. Totoo naman. Oh, dahil kung hindi nga naman nangyari ang lahat, si BP Sara nagpaliwanag niyan, ha. 'Di ba? Ang ganda-ganda ngayon ng samahan nila. Ang gaganda-ganda ngayon ng buo na ho ang pamilya nila. Oh, yung na dati hindi ganoon, na laging busy, laging hindi nagkakaunawaan, merong mga bagay-bagay na hindi natin alam. Pero ito, buo na, solid, ika nga. Tsaka asahan natin na si Miss Kitty, parang nakikita ko may magandang potential. May potential din to yung buo rin loob. Parang si Tatay Digong, baka hindi natin malaman, baka pwedeng sa susunod, baka politika rin, sumabak din, pwedeng vice president, pwedeng presidente, pwede lahat. Di ba? Lahat ng mga Duterte, halos lahat naman pwede. Kaya mas, alam nyo, ito lang mabanggit lang. Mas maganda pa nga na wag na lang natin bitawan ng mga Duterte. Kasi nasimulan na ni Tatay Digong Kukontinue na lang kukontinue. Pag maghanap pa tayo ng iba, naku po, Diyos mio. Oh, may nangako nga, kukontinue na lang. Hanggang ngayon, kinontinue nga. Ang alin? Ubusin. Ubusin. Halos walang matira yung pagkukontinue. Anak ng bugi naman. Tuloy. Kumusta sunod, madam? Kumusta po? I'm here. Ano naman ako? Crowd Relations Officer. Meron na kayong babalita sa inyo. He naman, he's doing well. And he is happy to know that he is continuing to receive the love and support from the Filipino communities from all over the world. And he's happy to see us, his family. Medyo matagal po kayo ngayon. Meron pong mga situation sa loob na it's beyond our control. Doon lang siya sa loob ng mga But ito. Total naman na karamihan sa inyo ay alam na yung nangyaring pag-uusap na yan. Gusto ko lang ibalita sa inyo yung kumakalat na fake news na kaya daw nakulong itong mga 17 Pilipino sa Qatar ay dahil daw po sa naganap na pagtitipon sa pagsuporta nila kay Tatay Digong. Mali ho. May nagpatunay na ho niyan. Kaya po sila inaresto ay dahil yung ikama o ID kasi sa Saudi ikama ang tawag. Sa Qatar ikama din Sa Dubai saka sa Abu Dhabi pataka So ikama nga. So eto na hindi na natin patatagalin. Kayo na ho bahalang humusga. And gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po, expired yung QID niya 6 months na. Expired. So, ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya.
So, pumunta siya doon, gusto lang niyang makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi Kita nyo na, lumabas ang katotohanan. Sino kaya ang nag-fake news dito? Tapos mayroong magsasabi, paano kayo tutulungan ng gobyerno? Kasi tumusuporta kayo kay Duterte. Nga. Fake news kayo. Mga tagubalita kayo ng mga kasinungalingan. At yung mga bulager na nagpakalat dyan, eto ka ngayon, nga. Anak kayo ng tipaklong, mga sinungaling. Eto nagsasabi, kaibigan niya isa dahil nahuli, na pumunta pala siya doon. So, siyempre, pag may mga ganyan mga bagay, ang mga pulis maagap yan. Titignan, siyempre, ikaw Pilipino ka, titignan yung ikama mo kung expert na o hindi. Nakita expire na, nahuli. Ang dami palang umatin, na puro expire ang ikama, yan ang problema sa mga mahigpit na bansa, mga kasama. Pag yan ang ikama mo o pataka mo ay nag-expire ng isang araw lang, kailangan ipaayos mo na dahil magpapain ka niyan. At yun nga, sabi yung amo, hindi nakipagtulungan, kawawa si kabayan. Dahil pag si amo hindi nakipagtulungan, pag expire ang ikama at ayaw i-renew ni amo, wala hong magagawa. Talagang diyan siya, maglilibot-libot, mag-iikot-ikot sa Qatar na walang ikama o pataka. Tuloy. hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Wala naman palang rally na ganap. Event swimming. Ano ba talaga yung ginagawa na ng pagpe-fake news? Pati ako tuloy, akala ko umatin ng rally yung mga... Wala naman pala. Nak ng tipaklong naman, oh. Oh, ano ba? Sino ba yung mga nagbalita niyan? Oh, meron ako napanood ng mga vlogger dyan, eh. Oh, bida-bida, eh. Oh, yabang sabi pa nga, oh. Oh, tulungan kayo ng gobyerno. Hindi, mabubulo kayo sa kulungan. Yan ang sabi ng mga vlogger. Kakatawa kayo. Puro kayo fake news. Bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi eh. Hindi po kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at kino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng research. Ano po? Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yun sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pag-rally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. Tama. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin, pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, hindi naman yan dahil sa rally. Common sense, pumunta kayo ng Cornish, dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming.
Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Leo, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo eh, pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ang daming mga nagagatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandun sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po. Yung nagpapakalat, fake news kayo. Eto na, lumabas yung video. Nag-leak na yung video. Gumawa-gawa kayo ng kwento, dahil sa rally daw, nakulong yung 17 Pilipino. Eto ka, fake news ka! Ito, mas maganda tong pag-usapan eh. Bakit ganun-ganun na lang ba yun? Ibabalik nyo pag nabuko kayo? Hindi pa pwedeng kasuhan kayo? Hindi pa pwedeng pagtataksil sa bayan yung ginawa nyo? Di ba? Ito, tanong lang ho baka mamaya magalit kayo. Kayong huling-huli na, bistado na, isosoli nyo na lang. Kung hindi kayo nabulilyaso, TY, yung pondo ng PhilHealth. Isipin nyo mga kasama, si BP Sara, kung ano-ano yung paninirang ginawa nila sa 125 million na confidential fund, which is nagamit naman na maayos, napatunayan na rin ng COA, itong 60 billion na kinuha nyo, at ngayon sasabihin nyo, babalik nyo na lang. Hindi ba pwedeng kasuhan ito? Hindi pa ba pwedeng Supreme Court pwede ma-impeach yung kung sino nag-utos nito at kung sino-sino nagsabwatan? Ganun na lang ba yun? Tignan natin isasoli daw Susoli daw, Sa pagharap ni Finance Secretary Ralph Recto sa ika-4 na oral argument hinggil sa pinagsamang petisyon kontra sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation, tiniyak nito na handa ang gobyerno na ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Gayunman, nilinaw ni Recto na pinag-uutos na nga na ibalik. Hindi mo pa, di ba ilang buwan na, ilang linggo na yung pinag-uutos na ibalik nyo? Handa sila ibalik kung pinag-uutos. Inutos na nga eh. Saka hindi ho pwede yun. Dahil booking kayo, isasoli nyo na lang. Dapat dito sa mga ito, kasuhan din talaga eh. ang pagbabalik ng pondo ay maaaring makaapekto sa deficit target ng bansa kung gagawin ngayong taon. Suwestyon ng kalihim, maaaring isama ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth sa National Expenditure Program para sa taong 2026. Bakit hindi mabalik ngayon? Ubus na eh. Gagawa na naman ang paraan sa 2026. Wala na ho ibabalik. Kahit sabihin pa ng Korte Suprema, ibalik nyo bukas, ipagpipilitan nila yan sa susunod na taon. Kasi wala na, napaghatian na. Sabi ni Margaret dito. Sige, kung iutos ng Korte Suprema, tignan natin kung may babalik nila agad din. Inutos na nga eh, ang dami nyo pampakul. Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will happen to the government? Yes. After that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. If the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hit. Huwag nyo kaming lokohin, naubos na yan. Oo, tigilan na natin yan. Alam naman natin lahat ng mga karakas nyo. Kung hindi pa kayo nabuko, hindi pa nakialam ang iba-ibang ahensya at yung ibang magaling na abogado, hindi kayo magsisiamin. Diba?
Hanggang sa muli mga kasama, abang-abang lang tayo ha. Kayo na bahalang humusga sa mga taong ito. Buko na, todo dinay pa. 2026 daw ibibigay. Sana lang. Problema dito, ikaw pa ba ang nakaupo dyan sa 2026? Bye-bye. Hanggang sa muli.